Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Every day is a blessing and every breath is a blessing. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood ng Kairos Moments sa ating YouTube as well as sa ating Facebook page. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, I encourage you to please subscribe. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-share, please share. Ganon din po, I am inspired whenever po na nagko-comment kayo. Maraming salamat po. So again, you may share our Facebook page as well as yung ating YouTube channel. And ganon din po ang ating TikTok account, not for me, but for the glory of God. Whenever I testify or whenever I encourage you to share, hindi para, you know what, lagi ko po ito sinasabi sa aking video, the motive of the heart is very important. So, hindi para sumikat ang Kairos Moments, para sumikat si Bel. No, it's because I just want only to glorify the Lord Jesus Christ. And I'd like also to encourage you, to those who are watching this, even if sa bahay ninyo, it's no time, marami tayong naririnig na news, mga negative news, marami tayong nababalitaan na minsan salungat sa ating pananampalataya. Pero if you are experiencing the goodness of God, I'd like to encourage you, testify for the glory of God. Huwag mong itago ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify the Father who is in heaven. Dahil mabuti ang Diyos sa ating buhay. So anyway, thank you so much po again sa patuloy na pag-share. I appreciate you all. So, okay. Let me proceed to my testimony. And sa title ng episode na ito, may nagtanong po sa akin, may mga nagtatanong, Bel, dapat ba itigil ko na ang pagiging generous ko? Bel, dapat ba itigil ko na ang pagtulong ko sa ibang tao? Okay, kaya po ang title nito ay Huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. O ayan, di ba? So, nasagot na po yung kanilang katanungan. Now, bago po ako magtuloy-tuloy, let me share my testimony with you. Alam po natin na may kasabihan po that people come and go. Of course, may mga tao na for a season dinadala sa atin ng Panginoon. Talagang ma-encounter natin who will stay with us, na talagang makakasalamuha talaga natin for a reason. Pero isang araw po, okay, sa dinami-dami ng tao na inintrust sa atin din ng Panginoon and also sa season ng ating buhay, may dinala po sa akin ang Panginoon na isang tao. Anyway, I'm not going to mention her name. I'm not going to elaborate. But I praise God for this experience because sa totoo lang, I learned a lot. So, whenever no, na may nararanasan tayo, kunin natin lagi ang lesson and dapat may mga na-realize tayo. Talagang may natututunan tayo. Now, for that person na dinala sa akin ng Panginoon, I was moved ng compassion. Talagang naawa ko doon sa taong yun. And talagang minahal ko talaga. Ano? Anyway, this is not love life. So, this is about helping other people. So, you know, it's always nice really to love others, na nasusunod natin ang command ng ating Panginoon. Not only that, nagiging natural pala sa atin that even if parang makikita natin na parang hindi naman to kamahal-mahal, pero mamahalin natin. Why? Kasi mabuti ang Diyos sa ating buhay. At yun na ang nagiging tugon natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So anyway, that person po, okay, sa madaling salita, nasa amin, and of course, we gave kung ano din ang needs niya. Okay, i-clarify ko, hindi para magyabang. Kasi sa totoo lang po, whenever I testify, sobrang nakakahiya na mag-share tayo, magyayabang ng sarili. Oh my, wala tayo may pagmamayabang. Dahil lahat ng kapurihan at lahat ay dahil lamang sa Panginoon. Not because of what we did, but because of who He is. So, okay, going back sa akin testimony, everything provided, everything, ayan, tulungan. Okay, the question, nung tumutulong kami nung time na yon sa taong yon, ano yung motibo ng heart namin? Okay? Point number 1, the motive of the heart is very important. Okay, nung time na yon, all we want only is to, very clear, sinasabi ko sa tao, and every time na may pupunta dito, minsan na may mention ko po, God is the God of motivation, not manipulation. When you help, just help.
na hindi ka nagko-complain at hindi ka nag-expect anything in return. So, just help that person kasi kailangan ng tulong. So, anyway, yun po, tinulungan. Pero, alam niyo po, no, nakakatawa ang Panginoon kasi we must respect the season. Kung hanggang saan siya, hanggang kailan siya. Pero, kung may capacity ka na tumulong, tulungan mo yung tao na hindi mo kailangan i-manipulate. So anyway, to make the story short, we just help that person. Pero alam niyo po ba, to be honest, hindi para siraan ng tao kasi po mabuting tao naman talaga siya. And once upon a time, bago ko po ikwento ang sa kanya, ako rin mismo sa age niya yun, dumanas din ako na I was 23, 24. I was that kind of person or youth na talagang parang ang hirap din pasunurin, ang hirap, ang tigas-tigas din ng ulo, may pagka-ungrateful din sometimes ako nung time na yun. Pero alam niyo po, yung taong yun, nakaranas kami na parang, oh my, no matter how hard we try to help this person, na dumating po sa punto na nade-disappoint na ako, oh my, why is she like this? Na napaka-ungrateful sa kabila ng tulong, sa kabila ng lahat ng ginagawa mo, yung ganon. Pero again po, hindi ko po sinusumbat verbally doon sa taong yun, but in my heart, ganon, Lord, bakit ganito? I was telling to God na, Lord, bakit ganyan siya? Lord, ginagawa naman, Lord. Okay, sabi mo, Lord, mahalin. Minamahal naman, Lord. Pero alam niyo po, no, na two-way. Una, kasi masarap tumulong sa taong parang iniisip natin, deserve niya kasi na tulungan siya. Kasi mabait. Kasi mabuting tao. Kasi masunurin. Kasi hindi pabigat. Kasi grateful na tao. Pero papaano kung ang ibinigay sa iyo ng tao ng Panginoon na ipinagkatiwala sa iyo ay ang taong ungrateful, ang taong puro reklamo sa Facebook, ang taong parang hindi makita ang mabuti na ginagawa sa kanya ng Panginoon, ang tao na marunong mag-manipulate sa kabila na pure ang intention mo, papaano kung ganun na? So anyway, ako mismo po, na alam niyo po yun na parang you learn something, you know something about that person, pero pipiliin mo na lang na minsan kailangan mo pumikit ng mata na sa kabila ng alam mo ng katotohanan, pipiliin mo pa rin na mahalin yung taong yan. Pipiliin mo pa rin na tingnan ang kabutihan sa taong yan. So I asked the Lord, Lord, what is this? What is this? Lord, medyo Lord, parang hindi na Lord ako natutuwa sa taong to. But you know what? What God taught me? Pagtiyagaan mo. And na-realize ko, ako nga pinagtiyagaan ng Panginoon eh. Oo nga Lord. So, at ang nakakatuwa pa ito pa, minsan magigigil ka na yung pasensya mo. Yung parang konting-konti na lang, you will not like this person. So ungrateful. Napaka-reklamador. Pero alam niyo po yun na pipiliin mong mahalin pa rin. Pipiliin mong magpatawad. Pipiliin mong magmalasakit. Pipiliin mo na masabaan lalo ang pasensya mo. At higit sa lahat, paulit-ulit mong pipiliin na paulit-ulit mo siyang mamahalin. Sa kabila ng may nakikita ka na ay may problem sa attitude. Okay, let me share this verse with you. In John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Okay, question. Dapat ba tumigil na sa paggawa ng mabuti o tumigil na sa pagtulong sa ibang tao, lalo na feeling natin hindi siya deserving? Okay, anong sabi ng Panginoon? Love one another. Hindi naman sinabi ng Panginoon na love one another only if they are also loving you. Only if they are good to you. Only if they are generous to you. Only if they are kind to you. So meaning, mabuti o masamang tao, sabi ng Panginoon, love one another. Okay, another verse. I really like this one. Grabe ang na-realize ko dito. In Luke chapter 6, verse 32 to 36. If you love those who love you, what credit is that to you?
Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. So I really like this one. Ano nga naman ang credit sa atin kung ang mamahalin lang natin ay ang mga taong kamahal-mahal? Kung ang tutulungan lang natin ay ang taong feeling natin deserving ng tulong. But I like this also, the revelation of the Lord sa akin. Isang araw po, naglalakad ako, and I was just, what do you call this? Para ko siyang ninanamnam, and of course, iniisip ko, I was asking the Lord, Lord, what is this? Bakit ganito, Lord, ang nararamdaman ko? You know what's the answer of the Lord to me? You benefit from loving people. Minsan iniisip natin, kapag tumulong tayo, feeling natin tayo ang nawawalan, tayo ang grabe ang sacrifices, feeling natin ang mga tinutulungan natin, sila ang nagbebenepisyo. Pero you know what? I like what the Lord told me. You benefit from loving people. Na tayo pala nagbe-benefit as we continue to love, as we continue to help these people. So sa lahat po ng nanonood, naranasan nyo na ba na paulit-ulit ka na tumutulong sa mga tao, paulit-ulit ka na nagmamahal, pero paulit-ulit ka rin na nasasaktan, at paulit-ulit ka na nadi-disappoint. Nag-i-invest ka ng time, nag-i-invest ka ng pera, nag-i-invest ka ng strength mo, ng effort mo, pero these people na tinutulungan mo, feeling mo hindi deserving. Feeling mo napapagod ka na na tumulong. Kasi feeling mo natitake advantage ka, na-exploit ka, at feeling mo pagod ka na. Now let me tell you, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Our rewarder is not men, but God. God in due time, sa tamang panahon, God will reward you. Even if feeling mo hindi deserving ang tinutulungan mo, okay lang. Why? We must be moved by compassion. Our Father is the Father of compassion, so we must be compassionate. Now, another verse, I really like this verse also. In Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up. So you see, whatever na tinanim natin, yun yung aanihin natin. Wag na wag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Because He is faithful ang nangako sa atin. Now another, if we claim that we love the Lord, imposible sa atin na hindi nagmamahal sa kapwa. Kung kiniklaim natin na tayo ay anak ng Diyos, imposible sa atin na hindi tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Remember that God is a loving God. So dapat tayo mapagmahal din. So again, sa lahat po ng nanonood right now, na napapatanong na kayo, feeling ninyo na pagod na ako gumawa ng mabuti, ang dami kong nang naitanim, ang mga tao parang hindi naman ako na-appreciate. Una, I want to encourage you, huwag tayong titingin sa ating sarili, kasi kung sa sarili natin tayo titingin, madi-disappoint talaga tayo. At kung tinitingnan natin na gawa lagi ng kamay natin, masasaktan tayo. Okay, eto pa, whenever we help, do not expect anything from those people na natulungan natin. Gawin natin na pure ang heart natin. Why? Sabi po sa salita ng Diyos, blessed are the pure in heart, for they will see God. The purity in heart is very important. Ano ba, whenever nagagawa tayo ng mabuti, ano ba ang motibo natin? So, dapat magkaroon tayo ng heart check. Okay, just to add this one,
mas masarap po, we know the truth that mas masarap na tayo ang tumutulong kaysa sa tayo ang tinutulungan. Remember na pinagpapala tayo ng Panginoon hindi lang para sa atin. Yung blessing gusto ng Diyos na dumaloy din para sa ibang tao. So let us become a channel of the blessing of the Lord. Let us become a channel of love of the Lord. Let us become a channel of the faithfulness of God to other people. So, patuloy po tayo na magmahal, patuloy tayo na magpatawad, at patuloy tayo na gumawa ng mabuti. Thank you and God bless.